Lahat tayo ay gustong maging successful at makamit ang mga bagay na ating hinahangad. Pero kung titingnan mong mabuti ang sitwasyon ng mga tao sa iyong paligid, nakikita mo bang successful ang majority sa kanila? O kung tatanungin mo ang iyong sarili ngayon, masasabi mo bang successful ka na? Kung sa tingin mo ay hindi, kung alam mo na meron pa rin kulang kahit masipag ka, isang bagay lang ang dapat mong gawin. At yun ay, baguhin mo ang iyong mindset. Maaaring masipag ka, maaga kang gumigising at nagtatrabaho ng mahabang oras araw-araw. Pero kung ang iyong mindset ay hindi naka-align o nakaset sa success, mauuwi lang sa wala ang iyong pagsusumikap. Kailangan mong intindihin na malaki ang pinagkaiba ng mindset ng mga mayayaman, mahirap at middle class. Ang pinagkaiba na yon ay ang dahilan kung bakit magkaiba rin sila ng sitwasyon sa buhay. Maaring makikita mo silang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at nakatira sa malaking bahay. Pero malaki ang pinagkaiba ng kanilang mindset, kaya malaki rin ang pinagkaiba ng kanilang bank account. Pero kung mahirap ka ngayon, hindi ibig sabihin na mananatili kang mahirap habang buhay. Meron ka pa ring choice na baguhin ang iyong sitwasyon at pwede mo yang gawin agad ngayon. Kung gusto mong maging milyonaryo o maging mayaman, kailangan mo lang mag-isip ng katulad sa pag-iisip ng isang milyonaryo. Hanapin mo yung mga taong naging successful na sa isang bagay na gusto mong makamit, tapos gawin mo silang role model. Alamin mo kung paano sila nagsimula, anong mga bagay ang pinag-aaralan nila, at higit sa lahat kung paano sila gumagawa ng desisyon. Aminin na natin na ang mga bagay na ito ay madali lang sabihin pero mahirap gawin. Dahil hindi ito ang common na ginagawa ng karamihan at parang pang-weirdo ang ganitong gawain. Pero kung gusto mo talagang yumaman at magtagumpay, wala kang ibang option kundi gawin ito. Kung lahat ng bagay ay nagmumula sa ating isipan, ang mahalagang tanong ngayon ay paano natin babaguhin ang ating mindset para tayo ay magtagumpay. Para masagot natin ang tanong na ito, ibabahagi ko sa iyo ngayon ang summary ng librong Secrets of the Millionaire Mind na sinulat ng isang successful businessman na si T. Harv Eker. Tatalakayin natin ngayon kung ano ang iyong money blueprint, paano ito nabuo, at kung paano ito babaguhin. Part 1. Ang iyong money blueprint. Lahat ng bagay na nakikita at nahahawakan natin ay nagmumula sa imagination o ideya ng isang tao. Isang halimbawa na dyan ang bahay. Bago mo ito sisimulan, kailangan mo munang magkaroon ng mga plano at gumawa ng blueprint. Dahil kung ano ang nasa blueprint, yun din ang parehong bahay na iyong mabubuo. Pagdating naman sa pera, meron din tayong tinatawag na money blueprint. Ito yung mga paniniwala, ugali at pananaw mo sa pera. Isa itong mental programming na nabuo dahil sa impluwensya ng mga tao sa ating paligid at mga pangyayari na ating nararanasan. Madali mo lang malalaman kung ano ang iyong financial future base sa iyong money blueprint ngayon. Kung ang iyong money blueprint ay nakaset sa success, sa pagyaman at sa pag-unlad, napakalaki ng chance na magiging successful ka sa hinaharap. Ito rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mahihirap na nakakatanggap ng malaking halaga ay bumalik sa pagiging mahirap dahil ang kanilang money blueprint ay nakaset o nakaprogram lang sa maliliit na halaga. Sinabi ni T. Harv Eker na it's not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time. Bago mo mabago ang iyong panlabas, kailangan mo munang baguhin ang iyong panloob. Baguhin mo ang iyong money blueprint para mabago mo ang iyong financial destiny. Ang ating money blueprint ay binubuo ng ating pag-iisip, damdamin at aksyon. Kailangan mong intindihin na ang quality ng buhay na meron sa iyo ngayon ay refleksyon lamang sa quality ng iyong pag-iisip. Dahil kung ano ang iyong iniisip, may impluwensyahan din yan ang iyong damdamin. At ang iyong damdamin naman ay magtutulak sa iyo na gumawa ng aksyon. At sa bawat aksyon na gagawin mo, meron din yang kasamang resulta. Kaya kung gusto mong mabago ang quality ng iyong results, mag-focus ka na baguhin ang iyong mindset. So paano ba ito nagsimula? Paano ba nabuo ang ating money blueprint? At higit sa lahat, paano ba natin ito babaguhin? Nagsimulang mabuo ang ating money blueprint sa mga impormasyon na madalas nating natatanggap noong tayo ay bata pa. Ang mga impormasyon na ito ay ang naghulma at nagbigay impluwensya sa ating pag-iisip. Maaaring galing ito sa ating mga magulang, kapatid, kaibigan, guro at pati na rin sa mga religious leaders. Kaya napakalaki ng gap sa early programming ng mga mayayaman, mahihirap at middle class.
Ang mga mayayaman ay maagang naturuan at nakondisyon ng kanilang mga magulang at mga tao sa paligid nila sa tamang principles ng pagyaman. Samantala ang mga mahihirap at middle class naman ay maaga ring na-expose sa popular na ideya na mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho dahil walang ibang paraan kung paano kumita ng pera kundi ang magtrabaho lang. Majority sa atin ay hindi curious kung saan nagsimula ang ating pag-iisip. Hindi natin ito tinatanong sa ating sarili dahil automatic na itong nangyayari. Pero ang iyong awareness sa sarili mong pag-iisip ay ang unang step sa paggawa mo ng pagbabago. Kailangan mong alamin ang programming ng iyong utak at baguhin ito para mabago mo rin ang iyong resulta. Merong 3 dahilan kung paano nabuo ang ating money blueprint. Ang unang dahilan ay verbal programming. Ito yung mga ideya na madalas mong naririnig noong bata ka pa. Pangalawa ay modeling. Ito naman yung mga bagay at pangyayari na iyong nakikita. At ang pangatlo ay specific incidents. Ito naman yung mga pangyayari na iyong nararanasan. Ang 3 bagay na ito ay ang nagbigay impluwensya sa iyong mental programming. Kaya napakahalagang malaman mo ang mga ito para madali mo ring ma-reprogram ang iyong mindset. Magsimula tayo sa verbal programming. Anong mga ideya tungkol sa pera, pagyaman at mga mayayaman na tao ang madalas mong naririnig noong bata ka pa hanggang sa ikaw ay lumaki? Madalas nating maririnig ang mga ideya na money can't buy happiness. Di bali nang walang pera basta masaya tayo. Ang mga mayayaman ay sakim at masasamang tao at pera ang ugat ng kasamaan. Kapag ang mga ideyang ito ang madalas mong naririnig, which is ang mga negatibong ideya tungkol sa pera at pagyaman, magkakaroon ka rin ng negatibong imahe sa iyong isipan. Kung bakit kailangan mong mag-ingat sa mga ideya na iyong pinakikinggan, ito ay dahil ang ating utak ay walang pinipiling ideya, negative man yan o positive, at sa bawat ideya na paulit-ulit na pumasok sa iyong isipan, mapupunta yan at mananatili sa iyong subconscious mind. Ang ating subconscious mind ay ang parte ng ating utak na nagsisilbing storage ng ating mga habit, ugali, paniniwala at kaalaman. Kaya kung ano ang laman ng iyong subconscious mind, kung ano ang iyong financial blueprint, magre-reflect din dyan ang uri ng buhay na iyong makakamit. Kaya napaka-critical ng verbal programming. Huwag mo itong i-underestimate at piliin mo palagi ang mga ideya na iyong pinakikinggan. Ang pangalawang bagay na nagbibigay impluwensya sa ating money blueprint ay ang tinatawag na modeling. Anong common na pag-uugali ng mga tao sa iyong paligid ang madalas mong nakikita sa tuwing nakakatanggap sila ng pera? Ginagastos ba nila ito lahat? Nag-iipon ba sila? Meron ka bang nakikita na nag-i-invest ng pera? Kung ano ang common na pag-uugali ng mga tao ang madalas mong nakikita, malamang ay parehong pag-uugali rin ang iyong magagaya. Kung lumaki ka sa pamilyang priority ang ideya ng job security, malamang ay lalaki ka ring dala-dala ang ganitong ideya at bibigyan mo rin ng malaking value ang magtrabaho. Karamihan sa atin ay merong money blueprint na katulad sa ibang tao. Malamang ang mga paniniwala mo ngayon tungkol sa pera ay impluwensya lamang ng iyong mga magulang, kaibigan at mga taong malapit sa iyo. Ika nga ng sikat na kasabihan ni Jim Rohn, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." Mabilis nating magagaya ang ugali ng mga taong malapit sa atin dahil meron tayong tiwala at respeto sa kanila. Kaya napakahalagang maging selective ka sa iyong mga kasama. Piliin mo yung mga taong meron kang matututunan at mga taong binibigyang halaga ang tagumpay. Pangatlong bagay na nagbibigay impluwensya sa ating money blueprint ay ang specific incidents. Ano ang iyong mga personal na karanasan tungkol sa pera at pagyaman? Mahalaga ang mga karanasan na ito dahil ito ang naghulma ng iyong mga paniniwala ngayon. Malamang ay naranasan mo ng mamuhay ng salat sa pera kaya ito ang nagtulak sa iyo na magsumikap at umalis sa kahirapan. Magkaiba tayo ng karanasan sa pera kaya magkaiba rin tayo ng pananaw sa bagay na ito. Ngayon na alam mo na ang 3 bagay na nagbibigay impluwensya ng iyong money blueprint o paniniwala sa pera, ang mahalagang tanong ngayon ay nakaset ba ang iyong money blueprint sa tagumpay? Nakaset ba ito sa millions o sa hundreds? Nakaset ba ito sa financial freedom o financial burden? Nakikita mo ba ang iyong sarili na kumikita ng 1 million, 3 million o di kaya ay 10 million taon-taon? Lahat tayo ay merong potensyal na kumita ng malaking halaga at yumaman. Pero nasayo pa rin yan kung gusto mo bang abutin ang iyong potensyal o hindi. Pero kung gusto mong mabago ang quality ng iyong buhay at mabago ang iyong money blueprint, kailangan mong matutunan kung paano mag-isip ang mga mayayaman at ibabahagi ko sa iyo ang 5 wealth files na meron sa kanila.
Part 2. Ang 5 wealth files ng mga mayayaman. Merong 17 wealth files na available sa libro, pero 5 wealth files lang ang ibabahagi ko sa iyo dahil baka mas lalo pang humaba ang videong ito. So ano ba ang wealth file? Sinabi ng author na ang ating utak ay maihahalin tulad natin sa isang cabinet na merong nakalagay na file sa loob. Ang files na yon ay ang mga impormasyon na tumatakbo sa ating utak. Kung anong files ang nakalagay sa iyong mental cabinet, yun lang din ang gagamitin mo na impormasyon kung paano i-handle ang pangyayari sa iyong buhay. Sasabihin ko ulit na magkaiba ang mindset ng mga mayayaman, mahihirap at middle class. Dahil lumaki silang magkaiba ng karanasan at impluwensya ng mga tao sa kanilang paligid, magkaiba rin sila ng mental programming at files na nakalagay sa kanilang mental cabinet. Kaya kung gusto mo ring yumaman, kailangan mo lang alisin ang mga files na nagpapahirap sa iyo at palitan ito ng wealth files ng mga mayayaman. Wealth file number 1. Rich people believe I create my life. Kumo na pag-uugali ng mga mayayaman ay sila ang umaako ng responsibilidad sa resulta na kanilang nakukuha, mapasuccess man yan o failure. Kahit mayroong kasalanan ng ibang tao o sistema, hindi sila nangsisisi at nanghuhusga dahil nakafocus lang sila sa mga bagay na meron silang kontrol. Kung sa tingin mo ay kasalanan ng gobyerno at korap na politicians kung bakit ka mahirap ngayon, walang magbabago sa iyo dahil wala kang kontrol sa mga bagay na yan. Kailangan mong maniwala na ikaw ang bumubuo sa iyong buhay. Ikaw rin ang nagkokontrol sa iyong mga desisyon at iwasan mong manisi sa ibang tao. Subukan mong i-apply ang ganitong pag-uugali simula ngayon at hintayin mo lang ang malaking improvement na mangyayari sa iyo. Wealth file number 2. Rich people play the money game to win. Isang common strategy ng mga mayayaman pagdating sa laro ng pera ay ginagastos muna nila ito sa isang asset. It's either sa business, sa stock market, o kahit anong vehicle na kayang mag-produce ng income. Offense ang ginagawa nila sa halip na defense. Nag-invest sila, kumita ng pera, ibinalik sa investment, kumita ng mas malaking pera, at ang cycle na ito ang dahilan kung bakit patuloy silang kumikita ng maraming pera kahit hindi sila nagtatrabaho ng mahabang oras. Work smart sa halip na work hard. Kaya kailangan mo ring alisin sa iyong isipan ngayon ang ideya ng job security at ang magtrabaho para lang mag-survive. Kailangan mong ibahin ang iyong strategy sa pera at tularan ng strategy ng mga mayayaman. Wealth file number 3. Rich people are committed to being rich. Kung tatanungin mo lahat ng tao sa iyong paligid kung gusto ba nilang yumaman, paniguradong ang sagot nila ay oo. Sino ba ang hindi? Pero ang katotohanan, majority ng mga tao ay ayaw yumaman dahil meron silang mga negatibong ideya sa kanilang subconscious mind na nagsasabing may mali ang pagiging mayaman. It's either sakim ang mga mayayaman na tao, hindi madali ang pagyaman dahil nakatira sila sa mahirap na bansa, ipinanganak lang silang mahirap, at iba pang mga ideya na pumipigil sa kanila na yumaman. Gusto lang nila yumaman pero hindi sila committed kung paano ito matutupad. Ang mga mayayaman ay committed sa kanilang goal. Umaako sila ng 100% responsibility sa kanilang resulta at hindi sila sumusuko kahit anong pagsubok pa ang dumating. Wealth file number 4. Rich people think big. Kung mag-iisip ka naman lang din, mag-isip ka palagi ng mga positibo at malalaking bagay, mga ideya na ikayayaman mo. Anong expectations mo sa iyong sarili sa susunod na 5 taon? Nakikita mo ba ang iyong sarili na kumikita ng 100,000 pesos buwan-buwan? 500,000 pesos o di kaya ay million? Kung hindi mo kayang mag-isip ng mga malalaking bagay, wala ring mangyayaring malaki sa iyo. Kung hindi mo nakikita ang iyong sarili na isang successful na tao, hindi ka rin magiging successful. Kaya always think big. Wealth file number 5. Rich people focus on opportunities. Nakikita mo ba na excited ang mga mayayaman sa tuwing may market crash, samantalang yung iba ay nagpapanik? Ang mga mayayaman ay focus kasi sa opportunity. Nakafocus sila sa reward, sa growth, at positibong bahagi ng bawat pangyayari. Kaya kung namamalayan mo, lahat ng produkto na nagawa ng mga entrepreneurs ay galing sa isang problema. Alam nila na merong problema, kaya ginawa nila ito ng solusyon. Kaya sa halip na mag-focus ka sa masasamang pangyayari, mag-focus ka palagi sa nakatagong opportunity. Sana ay marami kang nakuhang aral sa topic na tinalakay natin ngayon. Kaya panahon naman para i-apply mo ang iyong mga natutunan. Kailangan mong kumilos dahil kapag walang aksyon, wala ring resulta.